Eh, nababasa ko magkakaroon ng mga federalism caravan sa buong bansa, magagastos tayo, involved din yung mga local officials. Pero ang tanong, lahat na oras natin nandun na naman. Eh bakit hindi muna natin pagtuunan ng pansin yung pinakamahalaga na nakakaapekto sa ating mga kababayan, lalo na mga mahirap, yung mga presyo ng bilihin. Ito yung inflation. Oo, kasi yung pag-uusap tungkol sa pagpalit ng sistema ng gobyerno, napakahalaga nun, Kaeli. Kailangan upuan, kailangan maintindihan ng taong bayan kung ano yung gustong sabihin, ano yung epekto. Hindi to dapat minamadali. Ayun. Ang sinasabi, bukas kayo na pag-aralan, pero wag madaliin. Wag madaliin kasi pag namadali, unang-una hindi napapag-aralan. Ihahain to sa atin sa isang plebisito, buboto tayo sa isang bagay na hindi naman natin naiintindihan. Pangalawa, ito nga, kakaiba yung sitwasyon natin ngayon kasi yung problemang bumabalot sa atin, grabe. Problema ng presyo ng bilihin nga, saka mga patayan. Bakit hindi muna yun yung asikasuhin? Opo. Okay, so yun ho mga kasama at talagang ang masaklap po rito ma'am, dito po sa issue ng federalism, base po sa pinakahuling survey, isa sa 4 na Pilipino hindi alam. Hindi Wala pang alam. Saka yung Pulse Asia survey Kaeli Marso yata, yun wala pang bago. Parang 63%, 62% tutol. Apo, okay. So maraming tutol at maraming walang alam. Oo. So napakahirap po. Parang mas mahirap yata yung walang alam eh. Kaya mas mabuti yung pagtuunan ng pansin, yung pagpapaintindi sa tao kung anong gusto sabihin nun. Okay. Okay, dito ho mga kasama sa issue ito, siguro puntahan na agad natin at yung issue ng inflation. Pero ma'am, sa nagdaang linggo, marami rin kayong aktibidad, no? Marami din ka, Eli. Siguro isa lang mga... napakarami. Nung Miyerkules ka, Eli, yun yung provincial ko, nasa Kapas Tarlac ako. Nagbigay doon ng mga titulo sa lupa para doon sa... May Clark, yung area pa to ng Clark na nung panahon ni President Cory dineclare na libre na siya para ibigay sa mga yung nasalanta ng ng pinatubo. Pagputok ng pinatubo, ngayon lang Kaeli nabigay yung 400 plus na mga titulo. May binisita din kami doon na isang drug rehab center na ginagawa siyang pilot sa buong bansa. Napakaganda. Ayun na pa. Okay, dito dumako na ho tayo mga kasama. Naku, makinig na ho kayo dyan, yung mga taga Visayas at Mindanao. Dito po sa Luzon at Metro Manila, maganda himayin po natin. Ano ba talaga? Kasi marami rin ngayon ang mga lumalabas na nagpapakilalang ekonomista. Kanya-kanyang interpretasyon. Mga kasama, at siguro mas maganda talagang kuha rin tayo sa kilalang ekonomista at ma'am, nag-aral, di ba? Hindi lang nag-aral ka, Eli. Sinasabi ko nga sa kanya, pag tinignan natin batang-bata, no? Pero pag tinignan mo ka, Eli, yung kanyang credentials, talagang pareho yung paaralan saka department na pinag-aralan namin, yung UP School of Economics. Pero talong-talo tayo nito ka, Eli. Alam mo, summa cum laude. Yun, ako. Summa cum laude. Napakahirap mag-summa cum laude sa economics. Hindi ko alam kung ilan na sa mga nag-graduate ng economics yung naka-summa cum laude. Pero isa siya dun sa konting-konti. At hindi lang yun, valedictorian pa. Ako, grabe talaga. Sa murang edad ka, Eli, meron na siyang masters at ngayon tinatapos niya. Patapos na siya ng kanyang PhD at napakaraming awards na nakuha nung siya ay estudyante pa. Kaya eto saludo, kinikwento ko sa kanya, fina-follow ko siya sa Twitter kasi madaling intindihin. Madaling intindihin yung kanya mga paliwanag. At tingin ko ka, Eli, yung ito lahat kasi nagrereklamo, 'di ba? Bakit ang taas ng presyo ng bilihin? Parang pag hindi kasi natin naiintindihan kung bakit lalo tayong
parang nawawala ng pag-asa, tama di ba? po. Pero ngayon, yung ating bisita yung magkaklaro nito, yung bisita natin, ka Ellie, welcome natin si JC Punong Bayan. Mas mahaba yung pangalan niya pero mas kilala talaga siyang JC Punong Bayan. Magandang umaga sa JC. Magandang umaga po, VP and ka Ellie. Good morning. Good morning. Dapat pala Professor JC kasi hindi pa. professor siya sa UP. At ito lang JC, kahit saan kami punta, yung pinakareklamo talaga, sobrang taas ng presyo ng bilihin. Ang pinakaunang nirereklamo yung presyo ng bigas. Tapos, yun yung nauna. Siguro pagkatapos ng isang buwan, nirereklamo na yung pagtaas ng presyo ng halos lahat na bilihin. Bakit ba tayo nagkakaganito? So simulan po natin dun sa konsepto ng inflation kasi yun po yung laging bukang bibig ngayon. Yung pong inflation, sinusukat po nun kung gaano kabilis yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, para po sa ating kaalaman, no, at nating mga listeners, kapag narinig na yung issue ng inflation, katumbas po ito, Presyo ng bilihin. Oo. Presyo ng bilihin. Maliwanag po yan, no, sa ating mga listeners. At buwan-buwan po ay sinusukat po yung inflation ng Philippine Statistics Authority. Opo. At noong pong Hunyo ay pinalabas sila na nandun na po tayo sa 5.2% na inflation rate. Oo. Kumbaga, mula po nung nakaraang taon hanggang nung Hunyo nitong 2018 ay tumaas yung presyo ng bilihin ng 5.2%. Pero ito, JC, bigyan lang natin ng konteksto. Itong 5.2, parang ngayon na naman lang tumaas ng ganito, 'di ba? Nung 2016 ba, ilan yung ating inflation rate? Well, actually po, simula po nung bandang 2016, ganyan, ay pataas po actually yung inflation rate. Kumbaga, umaarangkada po yung pagtaas ng presyo ng bilihin. At hindi po to actually bago, kundi nagpatuloy po ito simula pa po nung bandang 2015, 2016. So, sinasabi po ngayon, for example, yung 5.2%, pinakamataas po ito sa loob ng 5 taon. Yun po yung laging naririnig natin sa balita. Pero actually, kung susuriin po natin yung datos, marami po kasing paraan para sukatin yung inflation rate. At for example, gumagamit po tayo ng iba-ibang reference year. Nire-report din po ng PSA na for example, noong pong Hunyo ay kung gagamitin natin yung lumang base year ay nasa 5.7% na po yung ating inflation rate. Mas mataas pa dapat. Mas mataas pa. Kung ang gagamitin yung dating basehan. Opo, kung nagamitin yung dating basehan po. Yung sinasabi mong bagong basehan, kasi yung dating basehan parang yung ginagamit talaga yung basehan at 2006, di ba? Opo. Kasi ito, sabi mo, nabasa ko to sa Twitter, JC, yung tweet mo, na yung actual talagang sukat, 5.7, kung gagamitin yung dating ginagamit na sukat, pero naggamit kasi ng bago, kaya naging 5.2. Nagkataon po kasi na nung Marso, actually yung pong pagsukat, nagbago po sila ng base year. Tuwing 6 na taon po ay nagbabago yung base year ng PSA. Kaya ang nangyari po ay bumaba po lahat ng inflation figures simula po nung Marso. Pero kung susunod po natin, importante po kasi yung lumang basihan kasi maaari po natin ikumpara yung inflation ngayon doon sa inflation nung nakaraan. At lumalabas po na pinakamataas po yung 5.7 noong Hunyo sa loob ng 9 na taon. Grabe, 9 na taon, ka Ellie. Hindi po masyadong nababalita sa media yun. Pero yung nakakatakot nito kasi yung 5.2 na nire-report nila, ano lang yun yung overall, diba? Parang overall na inflation rate sa buong Pilipinas. Pero pag tiningnan natin, yung report nila, yung ARMM 7.7. Napakataas talaga. Nandun din yung mga yung reported na mahihirap. So ano kaya GC yung epekto nitong ganitong inflation rate sa ating mga kababayan? Well, una-una po, kapag umaarangkada ang presyo, syempre, for example, meron tayong buwan ng income, kumukunti pa habang tumataas ang presyo ng bilihin, kumukunti po yung pwede nating bilhin ng mga produkto, mga serbisyo, at pwede po nating tandaan actually na yung inflation na nararamdaman ng mahirap ay maaring mas malala pa. Kasi iba po yung kinokonsumo ng mga mahihirap. For example, mas malaking porsyento ng budget nila ang napupunta sa pagkain at yung bigas, for example. Kaya konting palo lang ng presyo ng bigas, ang laki po ng epekto sa mahihirap. Kasi may pinuntahan kami dito sa Metro Manila. May isang babaeng nagsalita na sabi niya,
Dati, kumakain kami 3 beses isang araw. Ngayon, isa na lang. Kasi may mga mahihirap tayong mga kababayan na pag walang-wala, kanin lang yung kinakain. Kanin lang, apo. Ito yung tanong din, bakit ba sobrang taas ng bigas sa atin ngayon? Pagdating po sa bigas ay marami pong salik yan. Unang-una, di po ba nababalita na yung pong NFA rice ay halos naubos nung mga nakaraang buwan. Actually, kung titingnan po natin yung datos, simula po nung pumasok nagkataon lang po na, simula nung pumasok si President Duterte noong 2016, parang biglang humiwala bilang bumulusok pababa yung stock ng NFA rice. At nakikita po ito sa datos, for example, sa NFA. Kasi kung hindi ako nagkakamali, parang by law, 15 days dapat yung buffer stock. Oo. At umabot po tayo sa punto na halos nawala na talaga. At ngayon po, inaasahan natin yung pagpasok po ng mga bagong inangkat na bigas. Pero habang pabagsak po yung stock ng NFA rice, yung mga mahihirap na umaasa sa NFA rice ay wala po silang makain. So, napipilitan po silang bumili ng commercial rice. Na sobrang mahal. Dahil po sa supply and demand, so tumaas po ang demand for commercial rice. So, makikita po sa datos na pumalo ang presyo ng commercial rice. Kasi dati, di ba, naalala ko to ka Ellie nung panahon ni Pangulong Aquino, parang nangyari din na tumaas yung presyo ng bigas. Pero ang ginawa, parang yung NFA rice flood yung market. Ang mura. Kaya napilitan yung mga private na magbaba ng presyo. Pero dahil walang available na bigas yung NFA na pang-flood ng market, parang hindi natin makontrol, di ba? Opo. Noong pong bandang 2014 ay bumulusok po pataas yung presyo ng bigas at bumaba naman po yun. Pero ngayon po parang medyo bumabalik tayo sa ganung level. Medyo matagal-tagal na, JC, no? Matagal-tagal na mahal at pamahal pa. Yung pinakahuli kong nabalitaan, 44 isa ba siya sa mga factors na nakadagdag sa inflation natin? Hindi po maikakailan na meron po talagang kinalaman yung train, yung pong Tax Reform for Acceleration and Inclusion, yung tax reform law po ng administrasyon. Marami naman po actually magandang aspeto yung train. So for example, yung pong personal income taxes, yung buwis sa kita ng mga manggagawa ay bumaba naman po. At actually, pinaka-nagbenepisyo yung middle class. Pero po kasi, so pag hindi bumaba po ang income taxes, mawawalan po ng revenue or kita ang gobyerno, hindi man pwedeng magbasa na lang nawalan ng kita. So, kailangan binawi po nila sa pagtaas ng buwis po sa iba-ibang produkto. Tulad yung mga excise tax na. Yes, yung, for example, yung pong automobiles, mga kotse, gasolina, tsaka yung mga sugar-sweetened beverages po. So, binawi po nila doon. At ang resulta nun, syempre, tataas yung presyo ng mga bilihin yun. Pero hindi lang po yung mga produktong yun ang tataas, kundi pati yung lahat po ng mga ibang produkto sa ekonomiya na umaasa sa mga produkto yun. Gasolina, diba? Yung gasolina, galing kasi ako sa Mindanao, ka Ellie. Meron kang kausap na nagsasabi na pati yung presyo ng isda tumaas dahil sa gasolina. Oo. So actually may mga lugar na po na yung, for example, yung regular na gasolina ay nasa bandang 60 pesos na per liter. At damang-dama po talaga yung inflation sa iba-ibang rehiyon. Ang problema po doon ay, so, yung train po, meron siyang epekto sa presyo ng mga pipiling produkto, pero meron din po siyang epekto doon sa inflation, sa pangkalahatang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero may sinasabi yung DOF na ang epekto daw ng train ay 0.4% lang naman dun sa inflation na nararamdaman natin. Ano masasabi mo tungkol dito? Nitong mga nakaraang buwan po ay actually ay meron pong mga computation yung DOF na pinapaliwanag po nila na saan nanggaling yung biglang pagbulusok ng presyo. At sinubukan po nilang i-breakdown sa iba-ibang salik at sinabi nga po nila na 0.4% out of yung pong 4.6 for example nung May ay dahil sa train. Pero kung susuriin po natin actually lagi pong sinasabi ng economic managers na 0.4 versus yung 4.6. Pero actually, mas maganda pong comparison yung 0.4 dun po sa
kalabisan ng inflation rate. Kasi meron pong target ang Bangko Sentral. May inaasahan po tayong normal na level ng inflation. 2 to 4%. 2 to 4%. Pero actually, ang pinaka-target po nila, yung nasa gitna, yung 3%. So, in excess or lagpas po ng 3%, yun po yung pinapaliwanag ng DOF. At Yun yung bigat sa atin, diba? yun po yung extra na bigat. At sabi nga po nila, 0.4. Pero kung yung 0.4 divided by yung pong 1.6 na sobra, ay nasa 25% po nung extra inflation ay dahil sa train. Ayun. Malaki-laki yun. Apo. Pero dito ho nagkasabay-sabay yung binabanggit niyo, Professor, na sa train law, tapos yung tumaas ho yung presyo ng crude oil sa pandaigdigang pamilihan, tapos humina ang piso. So, parang naipon ho ata, no? Opo, nagkataon lang po na pangit yung timing ng train. na nagsabi na malas po. Na actually, maganda po yung adhikain, pero ito po ba yung pinakatamang panahon na ipatupad yun? Okay, dito siguro pwedeng ipaliwanag nyo rito, Professor, kasi may binamagit si Senate President Tito Soto na itaas yung interest rates. Ang sinasabing solusyon para sa atin ay to raise out interest rates. Pwede ba yung maganda yun? Actually, ginawa na po yan ng Bangko Sentral. At actually, 3.5 na ngayon, diba? Opo. Actually, parte po talaga yan ng policy ng Bangko Sentral. Ang pinaka-importanting role po ng Bangko Sentral sa ekonomiya ay yung pag-temper or pananatili ng inflation sa nakatakdang level. Siguro, Kaeli, i-explain natin sa ating mga listeners na bakit kailangang itaas yung interest rates ng bangko. Kasi kung mas mataas yung interest rate, mas maraming tao yung mahihikayat na magbangko, na mag-save. Pag mas nahihikayat siyang mag-save, mas hindi siya bibili, mas hindi siya gagastos. At pag hindi siya gagastos, parang nababawasan yung demand. So, yung inflation dapat kasi di ba yung demand kasi yun yung nakakapataas ng presyo ng bilihin kasi yun yung ng demand at supply, di ba? So pero ano yung epekto ng pagtaas ng interest rates? Nakikita na ba kung umepekto siya? Actually, ma'am, yun po kasi yung pagtaas ng interest rates ay meron po kasi yung lag na hindi po natin agad-agad makikita yung epekto, pero kailangan po kasi yun para i-manage po yung expectations ng mga tao kasi sa ngayon po dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, marami na sa atin ang umaasa na, mukhang tataas pa. So, kumbaga, sa ngayon po, ang pinakamahalagang role ng pagtaas ng interest rates ay to manage yung pong expectations ng mga tao na meron pong ginagawa yung gobyerno para aksyonan ito. Pero actually, baka maraming buwan pa po bago natin makita yung epekto. Saka yung isang question ko doon, JC, di ba parang effective yung parang pagtaas ng interest rates. Pag yung inflation, cost siya ng demand, diba? Pero ito kasi inflation na nararamdaman natin ngayon, parang hindi siya cost by demand Parang cost siya by supply. Halimbawa, yung ang taas-taas ng presyo ng gasolina sa mundo. Pero kaya siya mataas dahil kulang sa supply. So, kahit itaas mo yung interest rates, parang hindi din maaapektuhan yung presyo ng gasolina, diba? Totoo po yan. Actually, yun nga pong pinakamalaking salik ng pagtaas ng inflation ay dahil po sa pagtaas ng presyo ng crudo sa international market. At so tama po kayo na supply po yung pinaka-problema doon at limitado po yung magagawa ng pagtaas ng interest rate. Kasi more of sa demand po siya may isa pa ito, Kaeling, aspeto yung train na tingin ko maganda naman, pero masyado lang huli yung implementation, yung pagbigay ng unconditional cash transfer. Kasi, di ba parang nung in-implement yung train, yung mabebenepisyohan talaga nito, yung mga middle income, yung mga nagtatrabaho, sumisweldo, kasi babawas yung binabayad na buwis, di ba? Pero yung mga dati nang mahirap, na hindi naman yung nagbabayad ng taxes kasi hindi naman sila umaabot dun sa threshold, hindi naman sila mabebenepisyohan, pero maapektuhan sila dahil sa pagtaas ng presyo. Yung batas, sinasabi niya na dahil dito, bibigyan kayo ng 200 a month. Yun yung unconditional cash transfer. Wala kayong kailangan gawin, talagang tulong to, 200 a month. Yung target, 10 million. 10 million na Filipinos yung bibigyan. Pero matagal-tagal na yung pag-implement ng train. Pero yung balita natin, until now, 2 million pa lang yung nabibigyan. Yung 8 million hindi pa nabibigyan kasi mayroong mga nililinis na listahan, etc. Pero
gumagastos na ng malaki yung mga hihirap. So, yung unang tanong, tingin nyo ba sapat yung 200 a month? Marami po nagsasabi na mukhang hindi po sapat yun. Dahil unang-una, nakalagay po doon sa batas, naka-fix po kasi yun. Nakalagay po doon sa batas, naka-fix po kasi yun. Na 200 pesos per family. Bawat mahirap na pamilya, bawat buwan. Pero hindi po yung nagbabago. Kung, for example, ang pamilya mo ay 4 ang anak versus 6 ang anak mo, walang extra para doon sa mga mas maraming anak. So, doon pa lang may kakulangan na. Tapos, yun nga, the fact na fixed siya. So, for example, itong hindi nila inaasahan na ipagpalo ng inflation, kailangan ng mas malaking ayuda sana para ma-maintain ng mga pamilya yung pamimili nila. Diba, agad. Kasi ngayon, naghihirap na talaga. Tama po yan. Kasi for example, marami pong pamilya, milyon pa po ang hindi makakatanggap hanggang Agosto or Setyembre. Samantalang yung inflation, pumapalo na ngayon. So, paano po nila, may ganun klaseng problema. Paano haharapin? Ayun. Ako nga, iniisip ko, JC, na kung 200 a month, parang bigas pa lang, hindi na kasya yung pagtaas, no? Kaya talagang mahirap. Ang problema nito ka, Ellie, may mga nabenepisyuhan, pero yung sektor na mas nangangailangang tulungan, mukhang sila talaga yung pinakamalaking sakripisyo ngayon. Ito ang sunod din na tanong, ano yung tingin mo sa mga susunod na buwan? Bubuti ba ito? Kasi naalala ko, parang yung mga news items ka, Ellie, parang sinabi na pabuti na ngayong taon kasi yung increase pakonti na, halimbawa April to May parang 0.1 lang yung increase, so parang nagsastabilize na, pero lahat tayo nagulantang na biglang nag 5.2. So ano yung aasahan? Tingin mo ba mag-taper off? Tingin mo ba matatagalan pa to? Marami pong salik eh. For example, kailangan po natin bantayan yung presyo ng langis sa international market. Kasi for example, yung pong OPEC, yung mga bansang nagpo-produce ng langis, baka sa mga susunod na buwan naman po ay actually magtataas sila ng production. So, maaaring makakita tayo ng pagbaba ng presyo ng langis na maaaring magpababa din sa inflation natin. Pero, inaasahan po kasi ng DOF, for example, tsaka ng NEDA, na yung pong inflation for this year ay nasa around 4.3, 4.5. So, asahan po natin na hanggang third quarter po ay tataas pa yung presyo ng bilihin at after pa po nun, saka pa po bababa yung inflation. So, mga hanggang September o October? Mga ganun po. Actually, aminado naman po sila na ganun po yung nakikita nilang trend, pero ngayon nga po, nagugulat na sila. Mahirap po kasi mag-forecast talaga. Na pati yung mga ekonomista sa gobyerno, nahihirapan sila. Maraming factors. Maraming factors po kasi. Apo. Okay, so sa ngayon ho, talagang ngayon may mga pending pa, no, na itaas yung singil sa pasahe, sa kuryente, sa tubig. At siyempre, yung ating mga regulator medyo dribble muna at pinag-aaralan pang mabuti yan. Pag nagsabay-sabay yan, talagang epekto rin ito sa inflation. Opo, tama po yun. Actually, even yung mga labor groups po ay humihingi na sila ng increase sa minimum wage. Parang 800 a day yata yung request. Pero, ito, ano sa tingin mo yung, ano yung kahalagahan ng request? Actually, hindi mo rin po masisisi yung mga manggagawa. Kasi, actually, damang-dama po kasi talaga nila. Sobra talaga. Meron po akong isang forum na inattendan na, labor group po ito Tapos, nagrereklamo po sila, for example, na, yun nga po, tumataas ang presyo ng bilihin, pero yung marami sa kanila, minimum wage earners, hindi naman nagbago nga yung kanilang kita. So, ramdam na ramdam nila. Pero, meron po kasing, medyo delikado po kasi doon, kapag masyadong mataas yung pag-increase ng minimum wage, ay maaari po itong mag-contribute palalo in the future ng karagdagang inflation. Kaya medyo kailangan pong bantayan kailangan pong suriin ng BSP, ng mga ekonomista ng gobyerno kung yung pong halaga ng request na at yung epekto po noon. Ayun, Ellie. Ito siguro mahalaga yung kapaliwanagan ni JC para sa ating mga kababayan na nakikinig. Meron pang isang nakalimutan ko, parang
parang kasama din ba sa train yung parang pangtulong sa mga drivers? Yung may voucher po sila. Anong tawag doon? Yung pantawid pasada. Pantawid pasada. Opo. Parte po yun nung pong isa sa mga ayuda ng train law. Pero nung pong mga nakaraang buwan, parang meron pong mga balita na parang wala pa pong magandang database yung pong pantawid pasada na hindi pa po nila alam kung sino pagbibigyan. Opo. Parang hindi pa nila matarget kung sino po ba yung pagbibigyan. So, isa pa po yun sa mga komplikasyon. Pero dito pinag-uusapan natin, ma'am, yung epekto ng Train 1, meron pang Train 2. Oo, meron Train 2 na nakahain sa Congress. So, nabasa mo na ba yung professor kanilang proposal? Yung sa Train 2 at makadagdag ba ito sa inflation or makakabigay ba ito ng benepisyo sa ating mga kababayan? So yung Train 2 po ay parte pa rin po ng tax reform program ng gobyerno. Pero ang target po nito, kung yung Train 1 ang target ay yung kita ng mga manggagawa, yung pong Train 2 ang target naman po ay yung mga negosyo po. Yung ito yung mga incentives, no? Yes po, yung buwis sa mga negosyo gusto pong babaan para mas maging competitive yung Pilipinas, para po pumasok ang mga nagnenegosyo. Pero yun, paano babawiin yung mababawas na buwis? Yun nga, parte din po yung pag-rationalize o pagbawas po sa mga kalabisan na mga incentives. Kasi ngayon po marami po mga negosyo nakakatanggap ng incentives para mamuhunan sa Pilipinas, pero actually hindi naman nila kailangan ng mga incentives na yun. Mamumuhunan pa rin sila kahit na wala yung incentives. So meron pong kita yung gobyerno na nawawala doon na gusto nilang bawiin sa Train 2. So maganda yun, no? At least ma-review nila. Kaya lang dito kapag nakinabang yung mga kumpanya, siguro pwede na lang ipasa sa mga empleyado. Okay. Yung hini-increase or mga dagdag benepisyo. Kahit na hindi mga non-wage benefits mo, pwede po ito. Pero ito ka, Ellie, nung nasa Congress ako yung principal author ng tax incentives, parang reform act, na malaki yung objection nito habang pinapasa. Kasi talaga matatanggalan ng incentives yung marami. Pero yung bill ko na naging batas na, parang ang hinihingi niya lang naman maging transparent. Ayusin yung listahan, maging transparent. Pero yung nakakatakot doon, kasi nung nag-hearing kami, parang wala tayong single na database nung lahat na incentives na binibigay. Ang gusto natin malaman, pag yung binigyan bang incentives, ano yung balik nun sa atin? Parang walang ganun. At nung naipasa yung batas, saka pa lang para mag-uumpisa na magkaroon ng ganun. Kaya siguro mapapadali yung Train 2 dahil meron ng ganun na pinag-uusapan. Kasi kung wala pa yun, mahihirapan yung Train 2. Pero yun nga, yung question ni Ka Ellie, pag dinagdag mo kasi to sa pag inalis mo yung incentives, syempre dadagdag yung babayaran ng ibang kumpanya, baka ipasa din sa mga consumers. Opo, actually kinakabahan din for example yung mga manggagawa kasi for example pag umalis yung mga mamumuhunan, apektado po yung trabaho nila. Kaya malaki-laki din po ang magiging epekto nitong Train 2 kung sakaling maipasa ito. Kaya kailangan pag-aralan ng mabuti. Ayun, po. Okay, so napaka-importante po nating pinag-uusapan at siguro para maliwanagan din po, no, yung ating mga kababayan at talagang may mga panukala, no, yung sa wage dapat pati sa probinsya kasi yung presyo ng bigas doon ganun din ang presyo dito. Actually, Kaelip, nung punta kami sa Zamboanga, binisita namin yung Mega Sardines Factory. Napakagandang factory, napakalinis. Umikot kami sa loob, walang lansa, walang amoy. Nakita namin kung paano ginagawa yung Mega Sardines. Talagang napaka linis nung proseso. Pero pagkatapos meron kami dialogue with the workers. Ang tanong ng mga workers, bakit ba iba yung minimum wage dito sa Zamboanga kumpara sa Maynila na mas mahal nga yung presyo ng bilihin dito. Pero yung kapaliwanagan dyan ka, Ellie, yung sa batas kasi natin, yung wages dinidetermine ng isang parang regional tripartite wage board. Depende kung gaano kataas yung cost of living sa rehiyon. So, ine-explain natin yun sa kanila, may batas na ganun, kaya iba-iba yung minimum wage. Pero yun yung sinasabi nila, pero mas mahal pa nga dito yung bili namin ng bigas kumpara sa Maynila.
At syempre dito, yung binabanggit natin, ma'am, yung mga yung sa train 2 para sumigla, no? Yung ating negosyo at kalakalan. Kaya lang, parang baka hatake naman ito ng issue ng peace and order. Hindi, kasi, di ba, ihikayatin natin na maglagak ng punan, lalo na yung mga dayong investor. Kaya lang, parang may problema ngayon sa peace and order. Yung patayan. Siyempre, lokal na official yun, ma'am. Meron nga isang foreign magazine na meron siyang article, tinatawag na tayong murder capital. Parang ang sakit pakinggan. Pero yung patayan, malaking epekto ito malaking epekto. Halimbawa, yung again, pagpunta namin sa Zamboanga, sa Kabasilan, yung sinasabi nila, sa Zamboanga, merong isang negosyante na nagsasabi na marami akong kakilalang mga call centers na inaaya ko sanang pumunta dito kasi makakatulong sa employment. Pero yung pinaka-concern parate, peace and order. Lalo na ngayon na nababalitaan natin araw-araw na may namamatay. Yung banggitin natin, pinag-uusapan natin yung sa bigas kanina, yung sa rice tarification law, magandang bang epekto kasi pinupush yan sa House. Yes po, actually, totoo naman po yung sinasabi ng economic managers na maaari pong makatulong ito sa pagbaba ng inflation. And in fact, marami pong mga farmers na kinakabahan din kasi for example, pag rice tarification, may mga imports ng bigas, pero actually, doon po sa rice tarification proposal, meron naman pong pondo doon na nakalaan naman po para sa mga parang mga 35% na yung parang ganun po. So in general, mabuti naman po itong policy na ito at maaari nga po itong makatulong. Ayun. Okay. Wala na naman tayong oras ka, Ellie. Napakaganda sana ng ating usapan, pero wala na namang oras. So, Professor, at siguro sa mga susunod pa na pagkakataon at maganda kasi na bibigyan natin ng paliwanag yung ating mga kababayan at kung saan ba talaga nanggagaling itong yung inflation na ito, yung pagtaas ng bilihin na nararamdaman nila ngayon. Okay, so salamat. Ayan, sir, papasalamat na tayo. Pinatrabaho ka namin linggo. Alam mo ka, Ellie, nung isang linggo pa natin siya iniimbitahan pero hindi siya available. Kaya sabi namin, i-reserva namin pag available na siya. Kaya maraming salamat, JC, sa pagbigay mo sa amin ng iyong oras. Maraming salamat din po. Maraming salamat.